Kasi po maraming mga tagapagtaguyod ng reliyon o sekta. Ipinakikilala nila na sila ay mga tagapagturo. Ang pinakatrabaho nila ay magturo. Kaya kapag sinuri natin, hindi sila nagtatrabaho. Dahil ang pinakatrabaho po nila ay ang magturo. Ibig sabihin, wala silang karapatan magtrabaho. Nakatulad nating mga OFW. Kaya sa iba't ibang reliyon, ayaw nila na maging tamad ang kanilang mga miyembro. Ang nangyayari po, ang pinakakain ng mga miyembro, yung mga walang karapatan magtrabaho. Ito po yung mga tinatawag nilang mga tagapagturo. Kung tawagin nila o magpakilala sila na sila ay ministro o pastor. Kaya maraming nalason o maraming nadaya. Ang akala nila, yung tagapagturo ay hindi dapat magtrabaho. Ang pinakatrabaho niya, pinakatungkulin niya ay ang magturo. Totoo kaya na ang pinakatrabaho kung ang pagbabasihan natin ay Biblia? Tama bang ikatwiran na ang pinakatrabaho nila ay ang magturo? Hindi po. Kaya sa isang bansa po, kung papansinin natin, dumarami po yung mga walang karapatan magtrabaho. Ito po yung mga tinatawag nilang mga pastor, mga ministro. Paano po nabubuhay yung mga walang karapatan magtrabaho? Binibigyan po ng mga donasyon ng mga kaanib. At sino po yung mga walang karapatan magtrabaho? Sila po ang namumuhunan gamit ang voluntary contribution. Kaya po ang mga tao, nabibigla sila sa ating ginagawang mga pagtuturo. Bakit sa akin hindi po nila pwedeng ikatwiran na ang pinakatrabaho nila ay ang pagmiministro? Sa akin po, hindi nila magawang sabihin sa akin na ang pinakatrabaho namin ay magturo. Magagawa mo kayang magturo ng Ebanghelyo? Kung ako ang kaharap. Sa atin po kasi, pagka nakakita yung mga tao, pagka nagpapakilalang mga pastor, mga ministro, ako naranasan ko yan Dahil marami pong kumikilala o nakakakilala sa akin, kumisan pagka nakatambay ako ng domo, binibigyan ako ng mga nakasobre. Hindi ko po tinatanggap. Bakit hindi ko tinatanggap? Ang hinihingi ko po trabaho. Para doon ko kukunin yung pangangailangan ko. Kaya sinasabihan ko po yung mga nagbibigay na hindi dapat abuloy. Hindi dapat abuloy ang ibigay nyo sa akin. Sa isang reliyon o isang sekta, katulad po sa Iglesia ni Manalo, ayaw nilang maging tamad ang kanilang mga miyembro. Kasi po, pagka naging tamad ang mga miyembro nila, paano po kakain yung walang karapatan magtrabaho? Ito po yung mga pastor, mga ministro, na umaasa lang sa tulong. Kaya binabasahan po nila ng mga talata ng Biblia. Ganito po ang ating matutunghayan. Aklat po ng Ikalawang Tesalonika, Kapitulo 3,
talatang 6, 11, 12. Ang ituturo po nila sa mga miyembro nila para hindi po sila maging tamad. Ituturuan nila ng ikalawang Tesalonica Kapitulo 3, talatang 7, 11, 12. Nasaan po yung 7, 8, 9 hanggang 10? Kaya dito po natin mapapatunayan na marami kasing nagsasabi, ang pinakatungkulin po nila, ang pinakatrabaho nila ay ang pagmiministro. Kaya hindi po sila nagtatrabaho. Ganyan po silang umaasa sa tulong. Mamaya po babasahin ko ang 7, 8, 9 hanggang 10. Ano po? Tinuturuan po nila ang mga miyembro nila ng 6, 11, 12 para hindi maging tamad ang kanilang mga miyembro. Pagka hindi naging tamad, ang pakakainin po nila ay yung mga walang karapatang magtrabaho. Tinatanong ko po kayong lahat, sa mga nanonood, anong pagkakaiba ng walang karapatan magtrabaho? Ito po yung mga kinikilala niyong mga pastor, mga ministro. Doon sa mga taong tamad. Yung pong tamad, pwedeng turuan na magtrabaho. Kaya binabasa po nila yung 6, 11, 12 para hindi maging tamad. Paano po yung walang karapatan magtrabaho? Hindi mo matuturuan. Ng 7, 8, 9, 10, hindi mo matuturuan. Hindi mo matuturuan yung tagapagturo ninyo. Bakit? Wala kayong karapatan magturo sa kinikilala niyong tagapagturo. Kaya marami pong nabibigla. O nagugulat. Ang babasahin ko po sa inyo, ito po, para hindi po sila, yung mga miyembro, para hindi po maging tamad. Halimbawa, sa Iglesia ni Manalo, para hindi maging tamad ang kanilang mga miyembro, tuturuan nila. Ito po. Kung anong pagtuturong isinasagawa nila, pansinin po ninyo ang nakalagay rito, para hindi maging tamad. Ipinagbabawal ng Diyos na tulungan ang taong tamad. Gumamit po siya ng talata na ikalawang Tesalonica 6, 12. Aming inutos sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Sapagkat aming nababalita ng ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi lamang nagsisigawa kundi mapakialam sa mga bagay ng iba. Sa mga gayon nga ay aming iniutos at ipinamamanhik sa Panginoong Jesucristo na sila'y magsisigawang may katahimikan at magsikay ng kanilang sariling tinapay. Sa isang reliyon, tinuturuan nila yung mga kaanib na huwag tulungan ang taong tamad. Tinuturuan nila para hindi maging tamad ang mga tao o yung mga miyembro, hindi dapat tulungan. Sinong tutulungan nila? Yung walang karapatan magtrabaho. Sino yung walang karapatan magtrabaho? Yung mga ministro. Ganito po ang ating matutunghayan sa isang pasugo ng Iglesia ni Manalo. Pansinin po ninyo kung anong nakalagay rito. Ang tutulungan po nila yung mga walang karapatan magtrabaho. Pero ayaw po nilang tulungan yung taong tamad. Hindi daw dapat tulungan ang taong tamad. Sino pong tutulungan ng Iglesia ni Manalo? Halimbawa, yung mga miyembro. Sino pong tutulungan nila? Batay po sa pagtuturo
sa kanilang pasugo. Narito po, babasahin ko sa inyo. Ganito po ang ating matutunghayan sa isang pasugo. Narito po. Kung sino po ang tutulungan nila, ayaw po nilang tulungan yung taong tamad. Sino pong tutulungan nila? O bibigyan nila ng sustento? Yung mga walang karapatan magtrabaho. Sino po yung mga walang karapatan magtrabaho? Mga pastor, mga ministro. Babasahin ko sa inyo, ang gusto ng Iglesia ni Manalo, ang tutulungan. Yung mga walang karapatan magtrabaho. Kung tawagin nila mga pastor, mga ministro. Babasahin ko po sa English. The church expenses, including those for the construction of houses of worship. 2 Chronicles chapter 24 verse 12 to 14. The maintenance of these houses of worship. The sustenance of minister and their families. Galatians chapter 6 verse 5 to 6. The propagation of the gospel. Ito po, the sustenance of minister and their families. Galatians chapter 6 verse 5 to 6. The propagation of the gospel through print, radio, and TV. And the assigning of minister for foreign mission are all supported by voluntary contribution. What are voluntary contribution? They are thank offerings given freely based upon the dictate of one heart. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Guided by this biblical precept, the church does not in any way dictate or set a quota on the thank offerings or voluntary contribution of each member. Ayaw po nilang tulungan ang mga tamad. Hindi daw dapat tulungan ang mga tamad na tao batay sa kanilang pagtuturo. Ang tutulungan po ng mga membro ay mga walang karapatan magtrabaho. Sino po yan? Mga ministro, mga pastor, mga tagapagturo nila. Bakit kailangan nilang sustentuhan ng mga ministro, mga pastor nila? Ang pinakatungkulin po nila, o ang pinakatrabaho po nila ay magturo. Magagawa kaya nilang magturo ng ebanghelyo? Para sa inyo? Yung bang kinikilala ninyong mga tagapagturo, magagawa ba nilang magbasa ng talata ng Biblia? Dahil yun, kaya sinusustentuhan nyo sila. Ng 5 beses na abulo yan. Para magturo. Magagawa ba nilang magturo ng ebanghelyo? Hinahamon ko po ang iba't ibang mga tagapagturo. Magagawa ba nyo bang basahin ang 2 Tesalonica? Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9 hanggang 10. Bakit hindi po nila itinuturo ito? Itinatago po nila. Para masabi, ang pinakatrabaho po namin yung pagmiministro, pagpapastor. O baka naman hindi lang nila binabasa. Baka katulad po sila ng nakasulat sa 2 Korinto 11 na magpapakunwari na waring ministro ng katwiran. Ang akala mo, ministro, may dalang Biblia. Pagka pinabasa mo ng talata ng Biblia, ayaw. Kaya hinahamon ko po yung mga sinusustentuhan nyo. Binubuhay nyo, pinayayaman nyo. Sino yan? Mga pastor, mga ministro. Mga tagapagturo ng reliyon o sekta. Meron po silang hindi binabasa sa inyo. Ito po, babasahin ko sa inyo para maunawan, maintindihan ninyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan. 2 Tesalonica Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9 hanggang 10. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami niyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Ang tunay na tagapagturo, nagtatrabaho. Hindi niya sinasangkalan na, ako ministro Ako pastor bakit nagagawa ng iba yan? Na magsabi, ang pinakatrabaho nila ay magturo. Hindi nga po nagbabasa ng Biblia.
Itinatago nga nila. Ulitin ko po, ang binasa ko pa lang ay 7. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ng aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo kapag ka umaasa po sa tulong o sinusustentuhan nyo, pabigat yan. Nabubuhay lang po sa bigay, napakayaman. Ulitin ko. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan maghintay ng inyong tulong. Meron silang karapatan na humingi ng tulong. Ulitin ko. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyang halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa. Ang pinakakain po ng karamihan, yung walang karapatan magtrabaho. Hindi lamang po pinakakain, pinayayaman tayo. Halimbawa, si Manalo, nagkaroon po ng eroplano. Kaya kung sino po yung mga tagapagtaguyod ng reliyon o sekta, sila mayayaman eh. Pa-aeroplano lang, sinusustentuhan lang from voluntary contribution. May bahay sa Forbes Park. Ang tungkulin nila, pinakatrabaho nila ay pagmiministro. Ay bakit ayaw pong basahin ito? Kailan nyo malalaman ang mga talatang ito? Kaya ang akala ng iba, kaya nung ako po ay nakilala o ng iba, binibigyan po ako ng nakasobre. Kahit hindi ko po kareliyon eh. Pagka dumadaan po sila sa domo, nabibigla ako, mapababae, mapalalaki, binibigyan ako eh. Lalo nung mapahiya yung ministro ni Manalo rito. Hindi ko po tinatanggap. Ang hinahanap po trabaho. Para doon ko kukunin yung sustento. Para masustentuhan ko ang aking sarili. Pero kung binabasa lang ito, teka muna, kung ang pinakatrabaho mo pagmiministro, pagpapastor, bakit tayo mong basahin ng mga talatang ito? Kailan mo malalaman? Kaya po sa iba't ibang reliyon, ang pinakakain nila, pinayayaman nila, yung mga walang karapatan magtrabaho. Sino po yan? Mga pastor, mga ministro. Ang tunay na ministro po, hindi siya umaasa sa tulong. Kaya doon yung subukan yung mga ministro ni Manalo o doon sa mga nagpapakilalang mga tagapagturo, mga pastor po kami, mga ministro po kami. Pabasahan nyo lang ng talata. Bakit? Itinatago kasi nila sa mga miyembro ito. Kailan nyo malalaman ang mga talatang ito? Kaya pagka binabasa ko to, maraming nagagalit eh. Kumisang binabasahan pa nga ako ng talata ng Colossus 1:25. Sino bang nagtuturo sa galas? Sino bang nagtuturo sa Colossus 1:25? Sino bang ginawang ministro? Ang terminong ministro, tagapagturo ng Ebanghelyo. Magagawa mo bang basahin ng 7, 8, 9 hanggang 10, ikalawang Tesalonika? Bakit ayaw ituro? Kasi po ang pinakakain sa inyong reliyon, ang sinusustentuhan, yung mga walang karapatan magtrabaho. Kung magpakilala mga pastor, mga ministro, hindi lamang po pakakainin, payayamanin pa. Bibigyan pa ng eroplano, bahay sa Forbes Park. Anong naging trabaho ni Apostol Pablo kahit saan siya makarating? Ganito bang ating matutunghayan sa isang Biblia? Gawa Kapitulo 18, talatang 3, pakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito. At dahil ang hanap buhay niya ay tulad din ng kanila, tumuloy siya sa kanila, at sila'y magkakasamang nagtrabaho, parehong paggawa ng toldahang hanap buhay niya. Kasi po, ang tunay na ministro, kahit saan sa makarating, nagtatrabaho po siya.
Hindi po niya idinadahilan, ang pinakatungkulin ko po ay ang pagmiministro. Ang pagmiministro po sa aming reliyon as kurso na. College of Evangelical Ministry. BEM Bachelor Evangelical Ministry. Ganyan ba ang katwiran ng tunay na ministro? Hindi. Kinikilala nila na si Pablo bago naging Pablo, Saulo. Nag-aral yan. Pero anong naging trabaho ni Apostol Pablo para maipakita niya sa mga miyembro? Tagagawa ng tolda. Eh yung mga ministro ninyo nagkukutis babae. Bakit? Pagka dinala yan sa mga kulungan, akala nila babae. Bakit? Hindi nila kayang pakainin ng kanilang sarili. Kaya nga ganyan silang umaasa. May bahay na. May kotse. May pagkain lahat. Eh nagkukutis babae. Eh ang pinakatungkulin po niya magturo. Eh ayaw nga niya magturo eh. Katulad nito, 18:3, itinatago. Hindi niyo alam eh. O kala ko, ang pinakatungkulin niya magturo. Ang pinakatrabaho niya magturo. Eh bakit hindi niyo mapapakinggan sa kanya ang 18:3 ng gawa? Itinatago niya eh. Para hindi siya magtrabaho eh. Ang sarap naman umasa sa bigay eh. Eh ngayon, kung umaasa ka lang sa tinatawag na tulong o sustento, o sinusustentuhan ka from voluntary contribution, kumbaga, siyempre, wala kang karapatan magtrabaho bilang pastor, bilang ministro, susustentuhan ka. Eh merong utos sa 2 Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa. Saan mo kukunin yung ibibigay mo? Kaya, halimbawa sa Iglesia ni Manalo, tinatanong ko sila, kung umaasa kayo sa tulong, ano? Eh saan nagmula yung tulong? Mula sa mga abuloy ng mga kaanib. Ang utos sa 2 Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa. Saan yung kukunin yung ibibigay nyo? Kaya sa panahon ng pagtitipon o pagsamba ng Iglesia ni Manalo, si Manalo at ang kanyang mga ministro nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Eh bakit? Hindi nila magawang magbigay ng totoo. Kaya si Manalo at ang kanyang mga ministro, babasahan ko po sa inyo, mas maganda po. Narito po ang ating pagtuturo. Unang 1, Kapitulo 2, talatang 3-4, pakinggan ninyo kung anong nakasulat dito. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Utos ng Diyos magbigay. 2 Korinto 9:7. Yung kinikilala ninyong mga tagapagturo, mga pastor, mga ministro, mga walang karapatan magtrabaho, umaasa sa tulong. O doon sa tinatawag na bigay ng mga kaanib. Saan nila kukunin yung ibibigay? Eh doon sa tulong. Ay yung mga kaanib saan nila kukunin? Doon sa kinikitin nila sa pagtatrabaho. Magkatulad ba? Kung sa tulong, nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Kaya yung ministro, hindi niya magawang magbigay ng totoo. Hindi niya masunod. Hindi niya magawa yung utos ng Diyos na magbigay ang bawat isa. Ngayon, para hindi siya mahalata, nagkukunwari siya. Gagawin mo ba yung pagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy sa panahon ng pagsamba o pagtitipon? Hindi alam yan. Yan ang sikreto ng mapandayang sekta, mapandayang reliyon. Ang mga tagapagturo nila, hindi nila magawang magbigay. Pero ang utos, magbigay ang bawat isa. Eh sa Iglesia ni Manalo, pati bata kinukunan ng abuloy.
na wala pa naman trabaho, wala pa naman kinikita. Kaya bukang bibig ngayon ng mga tao sa Pilipinas. Kung sa Japan meron pong Yakuza, sa Pilipinas meron pong Iglesia ni Manalo. Bakit? Pati bata kinukunan ng abuloy. Saan ka nakakita ng isang sindikato, isang mafia? Nakukunan mo yung abuloy yung mga miyembro, ng mga batang miyembro. Sa Iglesia ni Manalo lang meron yun. Kukunan mo ng abuloy yung mga bata na wala pang trabaho. Nawawala tayo. Kaya po, pagka pumunta kayo o nakita nyo yung kinikilala nyo mga tagapagturo, tinuturuan ka ng ikalawang Korinto 9:7 magbigay ang bawat isa. Bakit hindi mo siya tanungin? Magagawa mo bang magbigay? Halimbawa sa Iglesia ni Manalo, 5 beses, 4 sa araw ng linggo, pero Webes. Itong Webes pwede nang gawing Merkules. Itong linggo pwede nang gawing Sabado. Basta ang ibibigay mo, 5 beses ka magbibigay ng abuloy. Bilang magulang, ama, 5 beses na. O yung ina, 5 beses. Paano yung mga anak? Saan nila kukunin yung ibibigay? Wala pa naman trabaho, hindi sa magulang. Hindi kaya maghihirap yung mga miyembro? Bakit? Kinakailangan po nilang sustentuhan yung mga walang karapatan magtrabaho. Bibigyan nila ng eroplano. Ngayon, meron ng eroplano. Kailangan po nila ngayon pambayad sa parking. Kasi may eroplano saan mo ipapark yan? Di sa Clark Air Base. Kasi po ang katwiran ng iba, ang pinakatungkulin po niya magturo Baka ganito. Kasi hindi nga niya gagawin yung turo niya. Aklat po ng Mateo, Kapitulo 23, talatang 3 hanggang 4. Pakinggan po ninyo kung anong ginagawa nila. Ito po yung pagkakakilanlan sa kanila. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa. Sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Sabi nila, utos daw ng Diyos na magbigay. Ikaw bilang tagapagturo, magagawa mo bang magbigay ng tunay? Tuloy ko po ang basa. Nagbibigki sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Kaya nagkukutis babae. Tinuturuan nila ang mga kaanib na huwag maging tamad. Kapag ka naging tamad ka, hindi ka dapat tulungan. Etong mga kaanib, ang tutulungan nila, ang bibigyan nila ng sustento, yung walang karapatan magtrabaho. Ang tungkulin po niya yung ministro. Yung turo nga niya, hindi niya magawa. O sige nga, nagturo ka ng 5 beses. Gumawa ka ng doktrina 5 beses ang pagbibigay ng abuloy. Magagawa mo bang magbigay? Kayo nga, tanongin nyo. Kung wala kang karapatan magtrabaho, saan mo kukunin yung ibibigay mo? Hindi magkukunwari ka. Sinabi ba ng Diyos o kayong mga tagapagturo, mga pastor, mga ministro, ang ibibigay nyo na abuloy galing sa abuloy? Walang magtuturong ganyan. Walang magtuturo. Ang akala ko nga noon, kahit na ako sa aking pag-aaral, ang akala ko, ang ibibigay ng ministro, galing sa abuloy o galing sa tulong. Kaya po yung paglaganap, kaya dito sinasabi ko, mawala man po ang korupsyon sa panig ng gobyerno, maging mabuti man ang gobyerno, hindi mapapaunlad ang isang bansa. Bakit? Kasi po yung mga tao, karamihan may reliyon yan. Ang yaman po nila, dinadala nila. Ang pinayayaman po nila ay yung mga walang karapatan magtrabaho. Ito po yung mga pastor, mga ministro. Halimbawa, si Manalo.
umaasa lang sa bigay na donasyon, naka-aeroplano. May bahay sa Forbes Park. Eh sino pong mas mapalad sa kanilang reliyon? Yung binibigyan. Halimbawa, si Nakibuloy. Yan, iba't ibang reliyon na sekta. Ang pinayayaman po ng tao, yung mga walang karapatan magtrabaho, yun po ang dumadami sa isang bansa. Yung mga walang karapatan magtrabaho. Ito po yung mga kinikilala nilang tagapagturo. Eh, tungkulin po nila yung ministro, pastor. Kurso pa nga yun. Kaya yung mga ministro, halimbawa si Manalot ang kanyang mga ministro, sa panahon ng pagsamba o pagtitipon, dahil hindi nila magawang magbigay ng totoo, nagkukunwari sila. Kinukuha nila sa tulong. Ganyan ba ang ginagawa ng tunay na ministro? Babasahin ko sa inyo salita ng buhay. Aklat po ng Gawa. Kapitulo 20, talatang 33, 34, 35. Hindi ko hinangad kailanman ng salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ako upang tustusan ang mga pangangailangan ng aming mga kasamahan. Hindi ko hinangad kailanman ng salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ako upang tustusan ang mga pangangailangan namin ng ating mga kasamahan. Ipinakita ko sa inyo sa lahat ng paraan na sa ating pagbabanat ng buto, matutulungan natin ang mahihina, alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Hesus. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sa inyong reliyon, sinong mas mapalad? Yung nagbibigay, yung binibigyan. Yung binibigyan. Yung pong binibigyan nyo, mga walang karapatan magtrabaho yan. Yun po ang pinararami ninyo. Kurso pa nga yan. College of Evangelical Ministry. Pasanin yan. Kahit pagka walang karapatan magtrabaho, pasanin yan. Saan sila kumukuha ng ibinibigay nila? Sa panahon ng pagsamba o pagtitipon, nagkukunwari, galing sa tulong. Batay sa pagtuturo ni Pablo, saan siya lumulugar? Sa nagbibigay. Saan niya kinukuha yung ibinibigay niya? Galing po sa kanyang kinikita sa pagtatrabaho. Eh bakit hindi natutunan ito ng mga iba't ibang klase ng tao? Eh dinadaya nga mga kaanib. Ang akala nila, yung tunay na tagapagturo, hindi nga dapat na magtrabaho. Anong naging trabaho ni Apostol Pablo? Tagagawa ng tolda. Para hindi siya pabigat. Kasi po ganito po yun. Bago ka magturo sa iba, mas maganda babasahin po natin. Kasi po nangyayari sa isang reliyon, huwag natin tulungan ng mga tamad. Eh wala namang magsasabi na, ang tulungan po natin, yung mga walang karapatan magtrabaho, ito po yung mga pastor, mga ministro natin. Hindi lamang po tutulungan para kumain. Payayamanin natin. Ganyan po yung nangyayari. Babasahin ko sa inyo, Roma, Kapitulo 2, dito po sa New Filipino Version. Ikaw na nagtuturo sa iba, bakit hindi mo turuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral na bawal magnakaw, bakit ka nagnanakaw? Isang paraan po ng pagnanakaw ng kayamanan, yung kukunan mo ng abuloy, ang mga kaanib. Ang mga kaanib, sinusustentuhan ka para kumain. Hindi lamang para kumain, para yumaman ka. Kaya pwede kang magkaroon ng eroplano, pwede kang magkaroon ng bahay sa Forbes Park. Ang nangyari po sa isang reliyon, ang sinusustentuhan nila kaya yung lagi kong sinasabi. Kasi ang inyong reliyon, yung mga pastor ninyong walang karapatan magtrabaho, hindi sila pwedeng turuan ng Biblia. Kasi ang nangyayari po sa panahon ng pagsamba o pagtitipon, wala kayong karapatan magsalita. Hindi nyo pwedeng turuan ang inyong kinikilalang mga pastor, mga ministro. Kaya nagagawa po nila, gusto nila. Kaya pwede sila magkaroon ng bahay sa Forbes Park,
Pwede siya magkaroon ng baan ng tawag nito, eroplano. Pero yung pagkakaroon po ng eroplano ni Manalo, hindi po proud ang mga kaanib ng iglesia ni Manalo. Hindi po sila proud. Kaya ang ginagawa po ng mga miyembro ni Manalo, yung mga nagbubukas issue rito, tinutulik siya nila, kunwari galit na galit sila, pero gusto nilang pagtakpan ang malaking kahihiyan. Bakit? Nabubuhay lang sa bigay na donasyon. May eroplano eh. Ang pinararami ng tao yung nabubuhay lang sa donasyon. Yung nanlilimos lang. Ang pinayayaman ng mga tao yung nililimusan nila. Ito po kung magpakilala sila, mga pastor, mga ministro. Bakit? Wala silang karapatan magsalita kasi sa panahon ng pagsamba. Ganito ang ating matutunghayan. Unang Korinto 14. Pakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito batay sa pagtuturo. Ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng yan, mga kapatid? Sa inyong pagtitipon, may aawit, may magtuturo, may maghahayag ng kalooban ng Diyos, may magsasalita sa iba't ibang wika, at meron namang magpapaliwanag ng mga sinabi nito. Gawin ninyo ang lahat ng yan sa ikaulad ng iglesia. Kung may magsasalita sa ibang wika, sapat na ang 2 o 3, halili sila, at kailangan may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa, at makipag-usap ng sariling sa Diyos. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos at timbangin naman ng iba ang sinasabi nila. Kung ang isa sa mga nakaupo eto na, yung karapatan ng isang miyembro. Kapatid, kung hindi natin dapat tulungan ang mga taong tamad, sa nangyayari po, ang tutulungan namin, yung mga walang karapatan magtrabaho, ito po yung mga pastor, mga ministro. Kung ang pinakatungkulin po ninyo magturo, bakit ayaw po ninyong ituro itong 30-31? Para magkaroon po kami ng karapatan magsalita sa inyo. Ano pong nakasulat sa 30-31? Babasahin ko po sa inyo. At kung ang isa sa mga nakaupo ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman ang nagsasalita, sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng salita ng Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Alam niyo po, sa panahon pa lang ng pagtitipon, pwede mong turuan yung tagapagturo ninyo na huwag silang umasa sa tulong. Babasahan nyo ng mga talata ng Biblia kung ayaw nyo nang magbasa. Pero dahil sa wala kayong karapatan magsalita, kung ano lang ang gusto nyo lang basahin, ginagamit lang ay Biblia. Ang ipinalalagan nila ay yung pangungulekta, hindi yung pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya, yung ministro ni Manalo, yung mga ministro ni Manalo, hindi ko po kinikilalang ministro kundi kolektor lang ng abuloy. Ang ipinalalaganap nila, yung pangungulekta lang ng abuloy. Para may magamit silang puhunan o kapital. Bakit hindi salita ng Diyos? Walang alam pati ministro Alam niyo po, sa iglesia ni Manalo, isang kurso pa ang pagmiministro. College of Evangelical Ministry, pababasahan mo ng talata ng Biblia, ayaw. Kaya na mahihirapan ang isang gobyerno na paularin ang isang bansa. Kung ang mga tao, ang yaman nila, dinadala sa reliyon, ang pinakakain nila, yung mga walang karapatan magtrabaho, ang pinayayaman nila, yung mga walang karapatan magtrabaho, binibigyan nila ng eroplano. From voluntary contribution. Hindi naman nila ituturo, mas mapalad po yung binibigyan sa aming reliyon. O kung aanib ka sa isang reliyon, ituturo ba nila na, mas mapalad dito yung binibigyan Ang binibigyan natin dito ng tulong o abuloy, mga walang karapatan magtrabaho, bigyan natin ng kotse, bahay. May napakinggan ako isang pastor dito sa Milan Biyaya daw galing sa Diyos. Hindi. Galing sa mga miyembro. Ikaw hindi ka namang kumikilala sa Diyos, hindi ka namang hihingi sa Diyos.
Bakit? Hindi ka naman magtatrabaho eh. Pagkatapos, yung mga nagbibigay ng kabuloy, bahala ng Diyos sa kanila. Bakit? Eh sila nagtatrabaho. Kaya akala ng karamihan na tama yung ginagawa ng iba. Kung ang pinakatungkulin ng ministro ninyo ay magturo, magagawa niya magturo ng Ebanghelyo. Magagawa niya magturo. Lalo na kung may kotse na, may bahay pa. Yung lalo na sa dito po kasi sa ang akala po nila papaano po may kotse na, may bahay na. Meron ng pagkain. Makakakita ba ng tuturuan yan? Hindi. Lalo na si Manalo, may eroplano na, hindi makakakita ng tuturuan. Yung pangkaraniwang ministro na lang, makakakita ba siya ng tuturuan? Hindi. Kahit na meron ng kotse, meron ng bahay yan. Bakit? Tuturuan nila yung mga kaanib. Mag-akay kayo mga kapatid. Magkakaroon po tayo ng pamamahayag. Tuturuan nila yung katulad ng ginawa ng babaeng Samaritana. Paano nakakita ng babaeng Samaritana si Kristo? Siya ba ay nag-uopisina? Siya ba ay nagtatago sa opisina? Kasi po nangyayari. Ewan ko nga ba. Paano nakakita ng babaeng Samaritana si Kristo? Ginawa ba niya, nagtatago siya sa opisina? Kasi lagi po nilang sinasabi yung itinuturo. Lagi nilang itinuturo na paano nakakita si ito po, babasahin ko sa inyo. Kasi po, inahalimbawa nila yung ginawa ng Samaritana dun sa mga miyembro. Kung papaanong ginawa ng babaeng Samaritana. Babasahin ko sa inyo. Si Kristo ba nagtatago sa opisina? Ito po, babasahin ko sa inyo. Napalitan ng mga Pariseo na lalong marami ang nahihikayat at nababautismohan ni Jesus kaysa kay Juan. Ngunit ang totoo, hindi si Jesus ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Nang malaman ito ni Jesus, siya humalis sa Judea at bumalik sa Galilea. Kailangan sa Samaria siyang magdaan. Dumating siya sa isang bayan doon na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid, na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nila sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghalian ng sapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi sa kanya ni Jesus, maaari bang makiinom? Si Kristo po, sa tunay na iglesia na pag-aari niya, si Kristo mismo ang ulo, tagapamagitan, tagapagligtas. Nagawa niyang maglakbay. Sa kanyang paglalakbay, nakakita po siya ng Samaritana na hindi naman niya miyembro. Yung si Manalo, yung mga kinikilala ninyong mga tagapagturo, meron ng bahay, may kotse, hindi sila makakakita ng katulad ng Samaritana. Bakit? Nagtatago Nag-uopisina O paano? May kotse na, may bahay na. Paano sila nagkaroon ng bahay, kotse? Bigay ng mga donasyon. Mga donasyon, kung tawagin nila tulong.
Ngayon, itinuturo nila kung anong ginawa ng babaeng Samaritan. Paano magagawang turo? Ituturo nila ngayon sa mga membro. Mga kapatid, gawin natin ang katulad ng Samaritana. Ano bang ginawa ng Samaritana? Babasahin ko sa inyo. Iniwan ng babae ang kanyang banga. Bumalik siya sa bayan. Sinabi sa mga taga roon, "Halik kayo. Tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya kaya ang Kristo." Nagpunta sa bayan ang babaeng Samaritana. Sinabi niya sa mga tao, "Ito ba ang Kristo?" Kaya tinuturuan nila yung mga kaanib na mag-akay. Kung tawagin nila pamamahayag. Pero kung may karapatan ng mga kaanib, teka muna kapatid ikaw ang may tungkulin na magturo. Bakit di ka maghanap ng tuturuan? Meron ka ng bahay, meron ka ng kotse, lahat. Lalo na si Manalo, nagtatago sa opisina niya. Kung tawagin Torre ni Babel, ayaw niyong lumabas. Nagpapakilalang mga pastor, mga ministro. Takot Kaya ibinibigay mo na. Kaya po, dito nyo makikita na kahit na mawala po yung korupsyon sa panig ng gobyerno, ngayon po tungkol po sa mga flood control, nakikialam si Manalo. Mawala man ang korupsyon, maging matinuman yung tinatawag na gobyerno, hindi uulad ang isang bansa. Bakit? Ang mga tao, ang pinayayaman nila ay yung mga kinikilala nilang mga tagapagturo, mga pastor, mga ministro, na walang karapatan magtrabaho. Masakit man, pero wala tayong magagawa. Gustuhin man ng gobyerno, ng mga opisyal na paunlarin ang mga tao. Kung dinadala sa reliyon ng kanilang yaman. Pagkatapos sinasabi ng mga, ang aming reliyon po napakayaman na. Pagka nangailangan sa mga opisyal ng gobyerno. Bakit? Walang silbi yung reliyon Gamitan mo naman ng microscope, lente, hindi mo makita. Bakit? Sa pangangailangan po niya, pupunta sa PCSO o mga kaanib. Bakit? Pinaghihirap sila ng reliyon nila ang layunin nila, pakainin, payamanin ang kanilang mga kinikilalang mga pastor, mga ministro, mga tagapagturo nila. Kaya nagkukutis babae. Dali mo sa kulungan, naasawahin. Bakit? Nakakala nila babae. Ayaw nilang magtrabaho. Ang tungkulin po nila, pinakatrabaho po nila pagmiministro. Bakit tayo basahin ng mga talata ng Biblia? Namimili lang. Kung tawagin ng iba chap-chap. Kaya akala ng karamihan, ang pinakatungkulin, pinakatrabaho niya, magturo. Subukan niyo ang inyong kinikilalang mga tagapagturo kung mababasa nila Biblia. Tanungin mo siya. Sa panahon ng pagsamba o pagtitipon, saan ka kukuha ng ibibigay? Wala kang karapatan magtrabaho. Umaasa ka lang sa tulong. Ang gagawin mo, magkukunwari sa pagbibigay. Hindi gawain ng tunay na ministro yan. Hindi gawain ng tunay na Iglesia ni Cristo yan. Manapa, hindi po kumikilala sa Diyos ang inyong kinikilalang pastor, ministro. Hindi niya magawang magbigay ng tunay. Kaya hindi kayo tinuturuan ng unang Korinto 14, 30-31 para hindi niyo siya masita. Hindi kayo binibigyan ng karapatan na magsalita sa kanila. O sino magtuturo sa inyong ngayon? Sino mas mapalad sa inyong reliyon? Yung nagbibigay, binibigyan. Bakit hindi niyo ipakilala? Ang binibigyan po namin, ang pinayayaman namin, mga walang karapatan magtrabaho. Sino po yan? Kayo na po ang mag-isip. Kaya marami pong mga taong nadaya ang pagkakilala nila. Subukan ninyo ang inyong kinikilalang mga tagapagturo. Unang 1:4, inyong subukin siya sa atin. Ang pinakakain ninyo, ang pinayayaman ninyo, yung binibigyan nyo ng sustento, pinararami nyo ba?
manapa, kurso pa yan. Kaya kawawa po yung mga tao. Dinadala nila ang kanilang yaman sa kanilang kinikilalang reliyon. Kahit na maging matinuman ng gobyerno, hindi kayang paulitin ang isang bansa. Kung ang mga tao nalinlang, nadaya sa kinikilala nilang mga tagapagturo o reliyon. Ito po ang aking paksang naipaksa. Marami pong salamat sa inyong lahat.